Paano lumago sa pag-ibig? Ephesians chapter 5 verse 1 hanggang 6. Pag-aralan po natin ito. Mga salin ng Biblia na ating gagamitin. Sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English ay New King James Version. Ano ang sinasabi o ano ang itinuturo ng salita ng Diyos patungkol sa pag-ibig at kung paano naman tayo dapat umibig sa Diyos at umibig sa tao? Paano isinasabuhay at pinangangalagaan ang pag-ibig na ayon sa Diyos? Kinakailangan ba talagang lumago tayo sa aspetong ito? O kung susuriin natin yung ating mga sarili, sapat na ba yung pagmamahal natin sa Diyos? Sapat na ba yung pagmamahal natin sa ating pamilya? O pagmamahal natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya at maging sa mga hindi mananampalataya? Kinakailangan ba talagang lumalago tayo sa pag-ibig? Maraming taong nagsasabi na taglay nila yung pag-ibig, pero tila kakaunti yung talagang totoong o tunay na lumalago sa pag-ibig na ayon sa Diyos. Pag-ibig na yung definition ay hindi lang basta pakiramdam, hindi lang basta damdamin lamang yung basehan, kundi kung ano talaga yung sinasabi ng Biblia. Hindi natin sinasabi na baliwalain na lang natin yung ating nararamdaman. Baliwala na lang yung pakiramdam natin. Pero mahalagang matandaan po na hindi pakiramdam natin yung pinakapangunahing batayan ng pag-ibig. Kundi ang pangunahing batayan, ang salita mismo ng Diyos. Kung tayo ay magiging tapat, marami naman sa atin yung aminado na may pagkukulang tayo sa pagmamahal sa Diyos. May pagkukulang tayo sa pagmamahal sa ibang tao. Kaso lang, ang mas madaling makita ay pagkukulang ng iba, hindi pagkukulang ng sarili. Na sa halip na sa sarili mo na nakatuon kung paano lumago sa pag-ibig, mas nauunang tumingin sa iba. Na para bang, oo nga, may pagkukulang ako, pero ang kailangan mo nang lumago sa pag-ibig ay kayo. So, iba muna bago sarili. Bago natin isa-isahin yung mga talatang ating pag-aaralan, paalala po mga kapatid na itong pag-uusapan natin tungkol sa pag-ibig ay sakop ng malawak o malaking usapin tungkol sa paano ba tayo dapat mamuhay bilang mga Kristiyano. Na kung sinasabi mo po na ikaw ay isang Kristiyano na tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, na naligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos, na nagkaroon ka ng kaligtasan dahil sa ginawa ni Kristo, at sinasabi mong tumanggap ka ng pagpapalang espiritual dahil sa pagkikipag-isap mo kay Kristo, ang tanong po ngayon, paano ka dapat mamuhay? Dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, madalas nating makikita yung salitang lumakad. Ang ibig sabihin nun, mamuhay. Lumakad, mamuhay, o kaya tungkol sa pamumuhay. Isang imahe na nagbibigay diin na hindi lang ito usapin kung ano yung gusto nating gawin paminsan-minsan o kaya kung kailan lang natin gustong gawin, kundi yung paglakad ay pagpapakilala kung anong klase ng buhay ng tao na kay Kristo. Ito yung pamumuhay na nakikita yung kaibahan sa pagitan ng Kristiyano at ng taong wala kay Kristo. Ang mga talatang ating pag-aaralan po dito sa chapter 5 ay conclusion ni Apostle Paul sa mga nauna niyang binanggit na daang dapat lakaran ng mga Kristiyano. Sinabi niya sa chapter 4 sa verse 17, ang daan o yung pamumuhay nga po, hindi na dapat katulad ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Ang paalala ni Pablo sa chapter 2 verse 12, ang daan o yung pamumuhay, hindi na katulad sa dating kalagayan noong wala pa kay Kristo, kundi ito yung daan na dapat lakaran ayon sa nararapat sa pagkatawag sa atin ng Diyos kay Kristo. Yan yung sinabi ni Paul sa chapter 4 verse 2. Ito yung daan o pamumuhay na meron na tayo ayon sa bago nating pagkatao. Sinabi ni Pablo sa chapter 4 verse 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ngayon nga po, dito sa chapter 5, yung conclusion ni Pablo ay lumakad kayo sa pag-ibig. Ituturo sa atin na ang buhay ng isang totoong mananampalataya, ang buhay ng isang totoong na kay Kristo
ay dapat nakikitaan ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Yung pag-ibig na nagmumula sa salita ng Diyos, na nakikita sa pamamagitan ng pamumuhay. At ituturo din sa atin na kailangan nating lumago sa usaping pag-ibig. Ngayon, kung kinakailangan pala na tayo ay lumalago sa pag-ibig, paano mangyayari iyon? Paanong ang bawat isa sa atin ay lalago sa pag-ibig? Ito po yung mga sagot at ito na rin po yung mga puntong ating pag-aaralan. Paano lumago sa pag-ibig? Sa pamamagitan ng pagtulad sa Diyos. So, ito yung una. Para lumago tayo sa pag-ibig, tularan natin ang pagmamahal o pag-ibig ng Diyos. Sa verse 1, sabi ni Apostle Paul, kaya kayo'y tumulad sa Diyos. Therefore, yung kaya, ito yung buod ni Pablo sa mga nauna niyang sinabi. Ano na ngayon? Matapos niyang sabihin yung mga sinabi niya sa mga naunang chapter, sa mga naunang talata. Ano na? Sabi dito, be imitators of God. Alam natin na hindi natin, may mga katangian ng Diyos na hindi natin mai-imitate. May mga katangian ng ating Diyos na hindi natin matutularan. Gaya ng pagiging omnipresent ng Diyos, omniscient at omnipotent. Hindi natin magagawa yon. Hindi natin gagaya yon. Kasalanan pa ngayon kapag ipinantay natin sa Diyos yung ating sarili. Pero, dahil tayo po ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, merong mga katangian ang Diyos na masasalamin sa buhay natin. Tulad ng pinag-uusapan nating pag-ibig. Ano ba ang tungkol sa pagmamahal ng Diyos na dapat nating tularan? Kasi sabi ni Pablo, tumulad kayo sa Diyos. Ano ba yung tungkol sa pagmamahal ng Diyos na dapat nating tularan? Una, pagmamahal ng Diyos sa kanyang anak. Dapat nating tularan kung paano nagmahal ang Diyos sa kanyang mga anak. At kung tayo ay nakay Kristo, nalalaman natin, naunawaan natin na pinagkalooban tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa ating main verse, gagayahin natin ang Diyos. Tutularan natin ang Diyos. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos, yung nararamdaman, natanggap at nadama nating pagmamahal sa atin ng Diyos, yun yung dapat nating tularan kung paano tayo dapat naman magmamahal sa ating kapwa. So, like Father, like children. Meron tayong Ama na minamahal tayo mga anak, kung paano tayo minamahal ng Ama, ay ganun din natin mamahalin ang isa't isa. Sabi nga po, kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. Ibig sabihin po, kung paano tayo magmamahal sa pamilya natin, kung paano tayo magmamahal sa churchmates natin at sa ibang tao, dapat nasasalamin kung paano tayo minamahal ng Diyos. Kaya tumulad tayo sa Diyos. Nahihirapan tayong sundin ito kapag nakatingin tayo sa tao. Kaya ang focus natin sa Diyos. Kaya lang nahihirapan tayong sundin ito kapag nakatingin tayo sa tao na hindi natin kayang mahalin ang iba kasi ang katwiran natin, hindi naman nila deserve yung pagmamahal natin. Tumulad tayo sa Diyos. Sino yung qualified at deserving sa atin sa pagmamahal ng Diyos na itinuring tayong kanyang mga anak? Sino yung deserve at qualified sa atin? By nature pa nga, lahat tayo, hindi talaga mga anak ng Diyos. By nature, hindi tayo mga karapat-dapat mahalin ng Diyos. Ang description nga po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2, verse 3, tayo nooy katutubong mga anak ng kapupuotan. And we're by nature children of wrath. Puot ng Diyos yung nararapat sa atin. By nature, ganun talaga. Pero pinili tayo ng Diyos para maging mga anak niya sa pamamagitan niya ni Kristo. Kaya tayo ngayon, mga anak na minamahal. Hindi dahil deserving tayo sa pag-ibig ng Diyos, kundi dahil sa habag at biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo, pagmamahal ang tinanggap natin. Pagmamahal ng Diyos. So sa ating pagsusuri, bilang tayo ay mga nagsasabing Kristiyano,
nababakas ba sa pamumuhay natin yung klase ng pagmamahal sa atin ng Diyos na ipapadama din natin ito sa ating kapwa? Yung kung paano tayo minamahal ng Diyos, ay naipapadama din ba natin yung pagmamahal na yon sa ating kapwa? Kung oo yung sagot mo, lumalago ka na sa pag-ibig. Ang pangunahing utos sa ating sa verse 2 na mababasa ay, at lumakad kayo sa pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, at dahil minamahal tayo ng Diyos, dapat din nating tularan ang Diyos sa ganitong paraan, sa pag-ibig. Sabi po sa unang Juan chapter 4 verse 19, tayo'y umiibig sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. Sa unang Juan chapter 4 verse 11, mga minamahal, kung tayo'y iniibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. At ang sabi nga po dito, and walk in love. Muli ginamit yung salitang lumakad o walk. Bilang imahe ito o paglalarawan na ang pag-ibig ay isang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi kung kailan lang natin gusto, kung kailan lang natin nararamdaman. Kaya walk in love. Pang-araw-araw na pamumuhay. Ito yung katunayan ng ating bagong identity. Hindi lang kapag araw ng linggo lang na lumalakad tayo sa pag-ibig. O kaya kapag kasama natin ay kapwa Kristiyano lang. Kundi araw-araw talaga sa pakikitungo natin sa ating tahanan, sa ating pamilya, sa loob ng bahay, sa school, sa mga katrabaho natin, sa mga kapitbahay natin, sa community, sa mga pakikisalamuha din natin sa mga hindi Kristiyano. Walk in love sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Lumakad tayo sa pag-ibig. Bilang mga anak ng Diyos, walang moment, walang sandali o walang panahon na ang ating Ama, ang ating Amang Diyos ay naging unloving sa atin. Walang pagkakataon na ang ating Diyos ay naging unloving sa kanyang mga anak. Maging sa mga puot po at masasakit na disiplina ng Diyos, bahagi iyon ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Ang love, ang pag-ibig, hindi aksidente yan sa Diyos. Bahagi iyon ng kanyang banal na kalikasan. Mahirap maunawaan, no? Kasi ang Diyos ay pag-ibig pero may puot ang Diyos. Ganon talaga yon. Pero ang totoo, there is not one moment that God fails to love. Ang nature ng Diyos, pag-ibig. So ano yung tungkol sa pagmamahal ng Diyos na dapat nating tularan? Una, ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Kalawa, ang pagmamahal ni Kristo sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Kung maunawaan natin yung panawagan ng Diyos kung sino yung dapat nating tularan sa pagmamahal, makikita natin na kapos na kapos talaga tayo sa pagmamahal. We fall short. Nangangailangan talaga na lumago sa pag-ibig. Sa verse 2, ganito yung nakalagay. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Ito yung pattern. As Christ also has loved us. Paano ba magmahal si Kristo? Yun yung gagayahin natin. Paano niya minahal ang Ama? Paano minahal ni Jesus yung mga alagad niya? Paano minahal ni Jesus maging yung mga umusig sa Kanya, mga nagtraidor sa Kanya? Paano minahal ni Jesus maging yung mga nagkaila sa Kanya na kilala Siya? Sa mga tumalikod sa Kanya? At paano tayo minahal ni Kristo? Kapag naunawaan natin yon, ganon din tayo magmamahal. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. At ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Paano magmahal si Kristo? And given Himself for us. Yan yung pag-ibig. Ginagawa ng nagmamahal
kung ano yung kinakailangan para sa ikabubuti ng minamahal. Dahil minamahal tayo ng Diyos, ibinigay sa atin kung ano yung ikabubuti natin. Isinugo ng Diyos si Kristo. At ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin. So katulad ni Kristo, minamahal natin ang ating kapwa kapag andun yung kagustuhan nating ibigay yung ating sarili sa iba. Minamahal natin yung ating kapwa tulad ng pagmamahal ni Kristo kapag willing tayong ibigay yung lakas natin, yung oras natin, yung kakayahan natin, yung payo o mga salita natin, o kung ano mang meron tayo. Handa tayong ibigay para sa iba at sila ay madala palapit kay Kristo. Dahil ang kailangan nila, ang pinakakailangan ng lahat natin ay si Kristo lamang. So, to put together, o kung pagsasamahin natin yung itinuturo sa atin ng verse 1 at itong verse 2 dito sa ating text, ang pagmamahal ni Kristo yung dapat nating tularan. At yung pagmamahal ni Kristo yung dapat ding magtulak sa atin para matuto tayong magmahal sa ating kapwa, gaya ng pag-ibig ni Kristo. Habang malinaw po yung ang pag-ibig ay aktibo na pagtulad sa Diyos at aktibong pagtulad kay Kristo, malinaw din sa salita ng Diyos na ang pag-ibig na itinuturo sa atin dito, hindi pwedeng sabayan ng pamumuhay sa kasalanan. Yung pag-ibig daw po, pagtulad sa Diyos at pagtulad kay Kristo. Pero, hindi pwedeng habang tinutularan natin ang Diyos sa pag-ibig at habang tinutularan natin si Kristo sa pag-ibig, sinasabayan natin ang pamumuhay sa kasalanan. Kaya kung nais nating tunay na lumago sa pag-ibig, may mga bagay na kailangan nating talikuran, iwanan. Sa pangalawang punto, kung paanong ang bawat sa atin ay lalago sa pag-ibig, ito yung sagot. Sa pamamagitan ng pagtalikod sa lahat ng karumihan. Kung meron tayong dapat tularan, yung Diyos at si Kristo sa pag-ibig, meron din tayong dapat talikuran. Sabi ni Pablo sa verse 3, ngunit or but, ipinapakita na yung lahat ng sasabihin niya dito, salungat sa naunang sinabi niya na lumakad kayo sa pag-ibig. Kung buong buhay ng isang Kristiyano ay dapat kakikitaan ng pag-ibig, dito po ang mga babanggitin ni Pablo ay ang focus naman, labanan, talikuran, ang lahat ng karumihan. Kumbaga, all-out war ito against sa kasalanan. Sabi nga dito ni Pablo, ay wag sanang mabanggit sa inyo. Yung lifestyle na sasabihin dito ni Pablo, wag daw sanang mabanggit sa inyo, sa kanila. Hindi ito yung itatago o kaya pagtatakpan yung kasalanan. Kundi totoong pamuhay na walang masabi yung ibang tao na gumagawa tayo ng sadya ng mga kasalanang babanggitin niya rito, mga karumihang babanggitin niya rito. Ano ba yung mga karumihan na yon? Maruming pagnanasa dito sa verse 3, masamang salita sa kasunod sa verse 4. Pero syempre, meron pa rin tayong mga ganyang sinful desires. Hindi pa tayo makakatakas dyan. Meron pa rin tayong mga pananalita na hindi mabuti. Meron pa rin mga tayong mga unloving, tsaka mga selfish at unfaithfulness na nagagawa natin sa kung anumang relationships na meron tayo. Yun yung reality ng kalagayan natin ngayon sa buhay natin ngayon kahit mga Kristiyano na tayo. Pero dahil bago na yung identity natin, nakikipaglaban na tayo sa karumihan, sa kasalanan. Inaamin natin na nagkakasala tayo, humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaalala natin yung mabuting balita ni Kristo na yun yung gospel ang basihan ng pagpapatawad at pagtanggap sa atin ng Diyos. Inaalala natin yun. Hindi na natin ninonormalize yung kasalanan. Humihingi tayo ng tulong sa Diyos at maging sa mga kapatid natin sa pananampalataya sa loob ng church. Humihingi tayo ng tulong para matulungan tayong labanan, talikuran yung kasalanang natitira sa ating mga puso. Yan yung kaibahan ngayon ng bagong identity mo bilang ikaw ay na kay Kristo. Meron tayong pagsisisi, meron tayong pagtalikod.
dito sa verse 3 at sa verse 4, mamaya babasahin natin, nagbanggit si Pablo ng ilang mga halimbawa na dapat nating talikuran. Sabi dito sa verse 3, ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman. So, lahat ng binabanggit niya rito ngayon, kabaliktaran ng lumakad sa pag-ibig. Dahil itong mga to, pakikiapid, karumihan, kasakiman, nagpapakita ng makasariling hangarin na inaakala ng mga taong namumuhay ng sadya sa ganito ay nagbibigay satisfaction sa sarili nila. Kahit pa makasama sila or makapanakit sila ng ibang tao, ang iniisip nila yung sarili nila na masatisfy. Pakikiapid, no? Fornication. Galing sa yung Greek word na pornography, dyan nagmula. Sa original meaning ng salitang yan, kasama na dyan yung, hindi lang pornografiya, kasama yan, pero kasama na rin dyan yung prostitution, kasama na rin dyan yung homosexuality na mga kasalanan. So, sa kabuuan, ito yung pakikiapid o pangangalunya o adultery, nandyan na lahat. Anumang sexual acts o lustful na desires sa hindi asawa o kaya sa labas ng kasal. Bago ang kasal o outside of marriage o sa pagitan ng parehong kasarian. Yan yung pakikiapid, no? Kasalanan na dapat nating pagsisihan at talikuran. Kalawa, ang lahat ng karumihan o anumang maruming pagnanasa sa pag-iisip, anumang maruming kaisipan. Yung pakikipaglaban natin sa anumang natitirang kasalanan sa buhay natin, hindi lang yung mga obvious na mga kasalanan na nakikita sa panlabas, kundi pati yung mga nasa loob natin. Pag-iisip ng masama sa ibang tao, pag-iisip ng marumi sa ibang mga damdamin na masama sa ibang tao, yan yung nilalabanan. Yan yung nagpaparumi sa atin. Sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 31, lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. So hindi natin pwedeng isipin na yung mga sexual sins lang yung seryosong kasalanan. No? Tapos itong mga ito na kasi na itatago ito, hindi. Hindi siya big time. O hindi siya seryosong kasalanan. No? Yung pait, yung galit, yung puot. Pero sabi dito, alisin natin lahat ng yan. At yung ikatlo sa ating main verse, kasakiman. Na ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman. Ito yung kasalanan na mahirap makita. Mas mahirap itong makita. Covetousness. Pagnanasa ng hindi sa atin. Pagnanasa na pag-aari ng kapwa natin. A property man yan, asawa man yan, kayamanan man yan. Kapangyarihan man na meron siya, o success na meron siya, o popularity na meron siya, na ninanasa natin na dapat na sa atin. Yan yung maruming pagnanasa na dapat din nating itakwil. Itong kasakiman, pinagbabawal yan, kasama yan sa 10 utos. Hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Dahil ito, ang kasakiman ay indikasyon ng isang pusong hindi kontento sa pagpapala at kayamanang meron na tayo kay Kristo. Na para bang sinasabi ng puso nating, Panginoon, sapat yung, hindi sapat pala yung binigay mo sa akin. Yes, meron ka Lord binigay, pero hindi sapat eh. Yun yung kasakiman, hindi na ako kontento. Na para bang, meron tayo, yes, meron tayong tinanggap, pero feeling natin laging kulang. Hindi nasisiyahan, hindi nakukontento. Yan ang maruming pagnanasa. Ngayon, nagbigay si Pablo ng dahilan kung bakit dapat nating talikuran yung anumang maruming pagnanasa sa puso natin. Ano yung dahilan? Ay huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal, as is fitting for saints. Ito ay yung dahilan pala sa bagong identity na meron tayo bilang mga saints, bilang mga banal. Kung tayo ay mga banal na nilinis na ng Diyos sa pamamagitan ng gawa ni Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu na nananahan sa atin,
So dapat po kumikilos tayo gaya ng nararapat sa mga banal. Namumuhay tayo, lumalakad tayo gaya ng nararapat sa mga banal. Ibig sabihin, anumang karumihan na nasa puso natin, anumang karumihan na nasa katawan natin na siyang templo ng Espiritu, dapat inaalis, dapat itinatapon, no, hinuhubad, radikal na tinatalikuran, patuloy na tinatalikuran, at hindi na binabalik-balikan pa. Ipinapaalala dito ni Pablo na yung pakikiapid, lahat ng karumihan o kasakiman ay hindi fitting for saints. Hindi naaangkop sa bago nating pagkakakilanlan, sa bago nating identity bilang mga banal. So, ang ibig sabihin po ng mga banal ay God's holy people. Mga tao na pinili o mga ibinukod sa sanlibutan. So, ibinukod. Pero kung namumuhay tayo na ayon pa rin sa sanlibutan, hindi yan fitting. Yan yung sinasabi ni Apostle Paul. Hindi nararapat. Hindi angkop bilang mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay God's holy people pero namumuhay pa rin ayon sa sanlibutan, hindi nararapat. Bilang tagasunod ni Jesus, bilang mga Kristiyano, hindi fit. Sa verse 4, ang karamihang dapat talikuran tungkol sa maruming pananalita. Nagbigay si Pablo ng ilang halimbawa. Number 1, gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na di dapat o na di nararapat. Ang una, filthiness. Maaring tumutukoy ito sa yung karumihan na at hangal na pagsasalita, nakakainsulto na salita, bastos na pananalita, or kaya nakakahiyang pananalita, o kaya maging mga salitang hindi nakaayon sa katotohanan. Foolish talking. Hangal na mga lumalabas sa bibig ng mga salita. Mga salitang hindi nanggagaling sa salita ng Diyos, sa karunungang ibinibigay na salita ng Diyos. O kaya taliwas sa pamamaraan ng Diyos. Ito yung kapag nag-share tayo ng opinion, nag-express tayo ng idea o mga payo, hindi makakabuti sa iba. Kahit pa maganda or masarap pakinggan, pero hindi makakabuti. At sabi pa dito, mga pagbibiro, mga salitang wala sa lugar na biro or nakaka-offend sa ibang tao or nakaka-insulto. O ito yung naibababa yung pagkatao ng isang tao, pinagtatawanan, ginagawang tampulan ng mga tukso, na namamaliit sa kanyang bilang tao na nilikha din ayon sa wangis ng Diyos. So, ang point dito natin, na dapat maliwanagan tayo, ay maging maingat tayo every time na magsasalita tayo. Every time we speak to one another sa iba, dapat maingat, pinag-iisipan. Dapat matutunan nating gamitin ng tama yung bibig natin, no? Speaking the truth in love. Yung pagsasalita na nanggagaling sa puso at iniisip muna yung sasabihin. O halimbawa, dahil yung technology ngayon sa social media, iniisip muna at nasa puso ba yung ipopost o ire-reply sa message? Yun ba ay salitang makakabuti sa iba? Pag ba ipinost ko to, kapag ba ipinayo ko to sa kanya, makaka-encourage ba? Makakatulong ba yon? Makakapagpalakas ba ng loob sa kapwa natin? Mga kapatid, most of the time, marami sa atin hindi pinag-iisipan yung mga sinasalita natin. Madalas nakabase sa sa bugso ng damdamin. Hindi pinag-iisipan kung makakabuti ba or makakasama ba yung salitang bibitawan natin. Minsan iniisip na lang natin, basta tama tayo. Tulad sa verse 3, nagbanggit din dito si Pablo ng dahilan kung bakit dapat talikuran yung masasamang salita. Sabi niya, which are not fitting. Hindi nararapat. Ang dahilan na binanggit ni Pablo kung bakit dapat na mawala yung maruming pananalita sa isang Kristiyano ay not fitting, wala sa lugar. Hindi dapat lumalabas sa bibig ng isang Kristiyano. Diba kapag nakarinig ka ng mura, alam mo agad na wala sa lugar.
Gayon din yung mga salitang unloving. Wala sa lugar. Dapat hindi yan lumalabas sa bibig ng isang mananampalataya. Hindi kabilang sa buhay ng mga taong lumalakad sa daan ng pag-ibig itong mga maruruming salita. So ano yung dapat na ipalit? Kasi alisin dapat ito. Ano yung dapat na lumalabas sa bibig ng mananampalataya? Sabi dito, kundi ang pagpapasalamat. Ito yung dapat nating ipalit sa masamang pagnanasa sa puso natin, masamang pananalita natin. Ito yung ipapalit. Pusong palaging nagpapasalamat. Ito yung solution para malabanan natin yung kasalanang nabanggit dito. No? Rather giving of thanks. Kapag nagpapasalamat ka sa blessings ng Diyos na ibinigay sa'yo, hindi ka maiinggit sa kung ano yung meron ng iba. Kapag nagpapasalamat ka sa Diyos at secured ka sa identity mo kay Kristo, hindi mo kailangang maliitin yung iba. Hindi mo kailangang i-down yung iba para maitaas yung sarili mo. Ang puso at bibig na laging nagpapasalamat sa Diyos, mabisang panlaban sa anumang karumihan, sa damdamin, sa isip, at sa pananalita natin. So ito yung makakatulong sa atin para lumago sa pag-ibig, kundi ang pagpapasalamat. So una, paanong ang bawat isa sa atin ay lalago sa pag-ibig? Sa pamamagitan ng pagtulad sa Diyos. Number 2, sa pamamagitan ng pagtalikod sa lahat ng karumihan. And number 3, sa pamamagitan ng pagkatakot sa parusa ng Diyos. Maaring itanong ng ilan, bakit ganito kabigat yung babala dito ni Pablo sa pamamagitan ng pagkatakot sa parusa ng Diyos? Bakit ganyan kabigat yung babala? Bakit kailangan ganyan katindi yung panawagan laban sa kasalanan? Kasi po, may seryosong spiritual na kapalit yung patuloy na sadyang pamumuhay sa kasalanan. Sabi ni Pablo sa simula ng verse 5, sapagkat inyong nalalaman. Nagbibigay si Pablo ng dahilan kung bakit hindi tayo dapat magpatuloy sa karumihan. Bakit hindi dapat magpatuloy sa kasalanan, kundi magpatuloy dapat sa paglakad sa pag-ibig. Ang dahilan may kinalaman sa pagpaparusa ng Diyos. At yung pagpaparusa ng Diyos, isang bagay na sinasabi niya ditong alam na nitong mga taga-Efeso. Sigurado sila, pero kailangang ipaalala sa kanila na sapagkat inyong nalalaman. Matapos sabihin ni Pablo yung tumulad sa Diyos at lumakad sa pag-ibig, kinumpleto niya yung tamang motivation para lumago sa buhay Kristiyano ang isang mananampalataya. Na ano yung pangkumpleto niya? Pagbibigay ng babala o pagpapaalala ng babala na ang kaparusahan ng Diyos dapat ding magtulak sa atin na lumago sa pag-ibig. Hindi ito takot na nagtutulak sa legalismo, kundi banal na takot sa Diyos na nagbabantay, nag-iingat sa ating puso. Na hindi lang basta good news lamang, kundi kasama din yung mga babala kapag magpapatuloy tayo sa kasalanan na merong seryosong consequences yung kasalanan, yung pagsuway sa Diyos. May parusa ang Diyos. Again, hindi laging basta good news lamang, kundi may parusa ang Diyos. Kanino po? Sabi dito, bawat mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Inulit lang dito ni Pablo yung tatlong kasalanan na sinabi niya na una na dapat talikuran. Ngayon, yung warning dito para sa mga nagsasabing Kristiyano pero walang pagsisisi, walang repentance. Imbis na magsisi, nagpapatuloy sa maruming pamumuhay. Sila yung may mga warning. Imbis na kilalaning kasalanan, pagsisihan at talikuran yung kasalanan na yun, ang tingin nagiging tama na, nagiging tuwid na yung tingin sa kasalanan. Kung ang mga ito ang nakikita sa atin, pakiapid, mahalay,
sakim, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, kung ito ang nakikita sa pamumuhay natin, delikado tayo. Dapat na matakot tayo. Bakit? Dahil ang mga ito, yung mga sadyang namumuhay sa mga binanggit ni Pablo, ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Yung mga taong nagpapatuloy sa kasalanan, wala silang mana na tatanggapin sa kaharian ng Diyos. So, isa itong babala. Warning na dapat seryosohin. Hindi lang ito yung yung bang kapag sumunod ka, marami kang mana. No? Kapag sumunod ka, marami kang matatanggap. Kapag hindi ka sumunod, kaunti yung matatanggap mo. Hindi ganun. Hindi ganun yon. Ang sabi dito, walang mamanahin sa kaharian. Ang paalala pa ni Pablo dito sa verse 6, huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan. Again, bakit ganito yung paalala niya? Alam ni Pablo, madali tayong madaya ng mga salita ng iba kahit pa walang katuturan. Madali tayong madaya din ng sariling puso natin. Kaya ito yung paalala niya dito. Na kahit, sabi kasi ng iba, kahit nagpapatuloy tayo sa pagkaapid, o kaya nagpapatuloy tayo sa yung mga binanggit niya, mahalay na pananalita, o kasakiman, o kaya nagpapatuloy tayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sasabihin ng iba, okay lang yan. Di ba? Kaya maingat tayo sa mga salitang walang katuturan. Na mumuhay tayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa kasakiman, yung mga binanggit ni Apostle Paul. Tapos sasabihin ng iba, basta masaya ka naman sa ginagawa mo, tuloy mo lang. Sige lang. So para bang ginagawa ng normal yung kasalanan? Para bang katanggap-tanggap na yung kasalanan na kasalanan sa Biblia? Nadadaya tayo. Sa pagpapatuloy ni Pablo, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y, yung mga nabanggit niya, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Yung parusang tatanggapin dito, hindi lang yan sa future judgment, kundi rin yan present reality din na ang galit ng Diyos o yung puot ng Diyos nananatili sa mga sons of disobedience, sa mga anak ng pagsuway. Dumarating ang galit ng Diyos. So wag nating iisipin na okay lang magpatuloy tayo sa kasalanan dahil makakapiling pa rin natin ang Diyos sa kanyang kaharian balang araw. Wag nating paniwalaan yung kasinungalingan na yun. Once saved, always saved. Matakot tayo na ito yung kahihinatnan ng buhay natin kung hindi tayo makikinig sa babalang ito. Matakot tayo sa dumarating na galit ng Diyos. And para sa sarili natin, and matakot din tayo sa kahihinatnan ng mga taong mahalaga sa atin, pamilya natin, mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin na nagpapatuloy sa mga nabanggit na kasalanan. Kahit pa sabihin nilang ginagawa nila yon dahil sa pag-ibig din na nararamdaman nila. Love wins. Ika nga, yung katwiran nila. Love wins. Para bang binabaliwala na itong galit ng Diyos na dumarating sa mga anak ng pagsuway. Ang buhay Kristiyano, buhay po na patuloy na paglago sa pag-ibig. Kaya paglakad. Lalago tayo sa pag-ibig kapag tinutularan natin ang pagmamahal ng Diyos. Katulad ng pinaalala dito ni Pablo. Kapag tinatalikuran natin ang lahat ng karumihan. At kapag seryoso nating isinasa puso yung babala at parusa ng Diyos laban sa kasalanan. Pero yung ganitong paglago po, hindi lamang personal. Hindi lang para sa sarili lang natin. Yes, kailangan nating lumago sa pananampalataya, sa pag-ibig. Pero bilang bahagi ng katawan ni Kristo, may responsibility din tayo na tulungan ang bawat isa na lumago sa pag-ibig at kabanalan. Tapusin po natin yung ating aralin sa pamamagitan ng ilang mga aplikasyon. Paano natin matutulungan ang bawat isa sa paglago sa pag-ibig? Una, sa pangangaral ng Ebanghelyo.
May mga kakilala ba tayo na hanggang ngayon wala pa kay Kristo? May mga kakilala pa tayo na patuloy na hanggang ngayon namumuhay sa kasalanan? Mga nasa maling relasyon? Namumuhay ng malinaw na salungat sa kalooban at salita ng Diyos? Meron ba tayong mga kakilala na ganon? Ngayon, ang tanong, minamahal ba natin sila? Sapat ba yung pagmamahal natin para sabihin sa kanila yung katotohanan? Minamahal ba natin sila ng sapat para ipaalala yung parating na hatol, na galit ng Diyos laban sa kasalanan kung walang pagsisisi? Kung walang pananampalataya kay Kristo? At minamahal ba natin sila ng sapat para ipakilala sa kanila yung tunay na pag-ibig, yung tunay na pag-asa na matatagpuan lamang sa isang tamang relasyon kay Kristo? So, lumalago ba tayo sa pag-ibig? Sapat ba yung pagmamahal natin, pagmamalasakit natin sa iba na handa nating ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo? Ang tunay na pag-ibig hindi walang imik sa kasalanan. Nilalabanan natin, yes, personal yan. Pero dapat tinitingnan din natin yung kalagayan ng iba. Ang tunay na pag-ibig nagsasabi ng katotohanan. Nag-aanyaya sa pagsisisi. Nagtuturo sa mga tao, nag-aakay patungo kay Kristo. Kasi si Kristo po yung pinakakailangan ng bawat isa. Kung paano natin kailangan si Kristo din ang kailangan ng iba. So, pangaral ng Ebanghelyo. Number 2, paano natin matutulungan ang bawat isa sa paglago sa pag-ibig, sa pag-aakayan sa bawat isa. Bahagi ng responsibility natin bilang parte ng iglesia ang alagaan ang isa't isa. Meron tayong tungkulin bilang kabilang sa katawan ni Kristo na tulungan ang bawat isa sa paglago, lalo na sa paglago sa pag-ibig. So, merong discipleship sa loob ng church, fellowship, patuloy nating ipaalala sa isa't isa ang mabuting balita ni Kristo. Sapagkat yung Ebanghelyo po ang siyang nagbibigay lakas at motivation sa atin para magmahal ng tulad ng pagmamahal ng Diyos at pagmamahal ni Kristo sa atin. At hindi lang yan sa salita, hindi lang yan sa kaalaman, kundi ipinapakita rin yung pagmamahal na yon sa pamumuhay. Ang pagde-disciple po, yung pag-aakayan sa bawat isa, higit sa pagtuturo ng mga aral, kundi pagpapakita rin bilang mabuting at magandang halimbawa kung paano magmahal tulad ni Kristo. Number 3, paano natin matutulungan ang bawat isa sa paglago sa pag-ibig, sa pagdidisiplina o church discipline. Sa disiplina po, pinapakita yung tunay na pag-ibig. Kapag merong kapatid na nahuhulog sa kasalanan, kapag merong kapatid na nadadaya, nabubulagan, nagpapatuloy sa kasalanan, tumatangging magsisi, mahalaga na mahalin natin siya ng sapat. Pagmalasakitan natin ang kapatid na yan ng sapat para sabihan ng katotohanan, para ipaalala ang katotohanan. Ang pagdidisiplina po, hindi yan kawalan ng pag-ibig. Minsan, madalas masakit, mahirap na proseso, pero iyan man ang pinakamabigat, pero yan yung pinakatapat na anyo ng pag-ibig. Ang layunin ng disiplina, kaligtasan ng kaluluwa. Hindi lang kabutihan sa personal, sa physical, kundi kaligtasan ng kaluluwa. Kalinisan at kabanalan ng bawat mananampalataya at ng buong iglesia. Ang layunin po ng disiplina hindi para itaboy, hindi para ilayo, kundi para manggising, para magpanumbalik, para mapabalik sa pagsisisi at mapanatili kay Kristo. Number 4, paano natin matutulungan ang bawat isa sa paglago sa pag-ibig? Sa prayer, sa pananalangin. Ito yung higit sa lahat. Matutulungan natin ang bawat isa sa paglago sa pag-ibig sa pananalangin. Kapag tapat tayo sa ating sarili, marirealize natin na yung tunay na pagbabago ng puso, yung bang matutong magmahal ng katulad ng Diyos, hindi natin kaya mag-isa.
is imposible sa ating sariling lakas na matutunan natin mag-isa yung pagmamahal tulad ng Diyos. Kaya po, kailangan natin ang tulong mismo ng Diyos. Kailangan nating ipanalangin ang bawat isa. Kailangan nating ipanalangin yung ating sariling puso. Ipanalangin natin yung buong iglesia. Ang paglago sa pag-ibig, hindi bunga ng lakas ng loob o disiplina lamang o mabubuting intention lamang. Maaring bunga yon, resulta yon, pero hindi yon yung paglago sa pag-ibig. Kundi ang paglago sa pag-ibig ay bunga ng biyaya ng Diyos na hinihingi at tinatanggap natin ang isang paraan sa pananalangin. So, mga kapatid, ang buhay Kristiyano, hindi minsanang pagsunod sa mga katuruan, sa mga payo, sa mga utos ng Diyos at ng kanyang salita. Kundi ang buhay Kristiyano, isang buhay na patuloy na lumalago sa pag-ibig. At lalago tayo sa pag-ibig kapag sa turo ni Apostle Paul, tinutularan natin ng Diyos. Kapag radikal nating tinatalikuran ang karumihan, ang lahat ng kasalanan. At kapag sineseryoso nating isinasa puso, tinatandaan sa isip ang mga babala ng Diyos laban sa kasalanan, laban sa pagsuway. Ngunit huwag nating kalimutan, ang lahat ng ito ay hindi magmumula sa ating sariling lakas, kundi iyan ay sa biyaya ng Diyos na patuloy na gumagawa at kumikilos sa atin. Kaya habang tayo lumalakad sa daan ng pag-ibig, tumingin tayo kay Kristo. Si Kristo na umibig sa atin at nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. At nawa bilang isang kalipunan, tayo ay maging isang komunidad na lumalago sa pag-ibig, namumuhay sa kabanalan at nagtuturo sa iba kung ano yung tunay na pag-ibig. Pag-ibig na nagmumula sa Diyos, pag-ibig na umaakay pabalik sa Panginoon. Sa tulong at kalooban ng Diyos, lumago tayo sa pag-ibig. Sa loob din ng ating tahanan, sa loob ng ating iglesia, saan mang dako tayo mapunta. Lumago tayo sa pag-ibig at ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Tayo po ay muling manalangin.